Viral ngayon sa social media ang nakakaalarma at nakababahalang international modus sa paliparan, ang baggage tag switching. Isa itong scam kung saan ang baggage tag ng isang inosenteng pasahero ay ninanakaw at inililipat sa isang luggage na may lamang mga kontrabando, gaya ng iligal na droga. Ito mismo ang sinapit ng isang Filipino-Canadian na nakulong ng 24 na araw matapos mabiktima ng modus na ito at madiskubre ang mga droga sa maletang nakalink sa kanyang tag. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin ng bawat pasahero para maprotektahan ang sarili at hindi mabiktima ng mga sindikato o tiwaling tauhan sa airport? Hihimayin mismo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga preventive measures dito sa Isumbong kay Commissioner. July 2025, nahulihan sa NAIA ang bagahe ng isang babaeng Filipino-Canadian ng 24 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 160 million pesos. Sa video na kuha ng PNP Aviation Security Group, mangiyak-ngiyak na iginiit ng naarestong 66 years old na balikbayan na hindi sa kanya ang bagahe na may mga droga at sinabing nabiktima lamang siya ng modus na baggage tag switching. 24 na araw siyang nakulong dahil sa insidente. Nakalaya lamang siya matapos maglabas ng ebidensya ang Royal Canadian Mounted Police mula sa CCTV ng Pearson Airport na nagpapatunay na iba ang itsura ng bag na aktwal niyang na-check-in. Sa kanyang pagbalik sa Canada, ikinuwento niya sa W5, isang Canadian news magazine TV program ng CTV, ang dinanas na bangungot. They broadcast it nationwide. They already ruined me. They already humiliated me. I was in jail for 24 days. We had to sleep on the floor. You can see cockroaches. All I can do is just pray. Sa ulat ng CTV nito lang Mayo, isa lang ang kaso ng Filipino-Canadian sa 17 insidente ng baggage tag switching scam na naitala sa Toronto Pearson Airport mula May 2025 hanggang May 2026. Pero sa ulat ng CTV, naaresto ng Royal Canadian Mounted Police ang 6 na tiwaling airport at baggage workers na nasa likod ng pagpapalit ng baggage tag. Matapos na mag-viral kamakailan ang modus ng baggage tag switching, ilan sa mga kababayan natin ang naalarma at nababahala. Grabe guys, talaga nakakaalarma at nakakatakot ang ganito. Sa panahon ngayon, kahit saang bansa man o kahit saang airport, ay hindi na natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Lagi tayong maging alerto sa pagta-travel natin, especially pag may mga gantong issue or kahit hindi man, laging alerto dapat tayo. Uso ngayon yung drug smuggling. And actually, kabayan, kung uuwi kayo, doble ingat kayo, lalo na pag nasa Toronto kayo sa Pearson Airport. Ingat po kayo. Pero nilinaw ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na wala pang kumpirmadong kaso ng baggage tag switching ang naitatala sa NAIA. Wala pang naging kaso ng pagpapalit o switching ng tags o ng tatak o palatandaan sa mga bagahe na ipinagpalit po yung sa isang bagahe, ipinalit sa kabilang bagahe. Maasahan naman natin yung mga tauhan natin sa paliparan, no? Tauhan ng airport operators, tauhan ng PIDEA, tauhan ng BOC. Bukod dyan, napakaraming CCTV sa loob ng mga paliparan. No? Doon sa merong access nung tags, wala ang BOC doon. No? Walang tauhan ng BOC na may kinalaman doon sa mga bagahe. No? Makikita yan ng mga lahat ng pasahero. Pag binitawan nila doon sa check-in counter yung bagahe nila, walang BOC doon. Hanggang makalabas yun ng eroplano, mapasok ng luggage compartment ng eroplano, walang BOC doon. Ang trabaho ng BOC, doon sa bandang dulo na to paglalabas ka na nung terminal. Pag dumating yung mga bagahe, ine-x-ray yan ng BOC.
At pagpalabas naman na rin yung mga bumabiyahe, doon magkakaroon ng inspeksyon, ano? Doon sa mga nagdedeklara ng mga kung may pinapasok ba sila na dapat buwisan. At nahuhuli din natin yan, binabantayan natin yung mga bawal na ipinapasok, lalong-lalo ng illegal drugs. Huwag mag-alala ang ating mga kababayan. Kapag wala naman kayo talaga itinatago o dala ng mga bawal, kagaya ng illegal drugs, huwag silang kabahan. Very professional yung ating mga tauhan. Ang insidente na kinasangkutan ng isang Filipino-Canadian ay nangyari sa paliparan ng Canada at hindi sa Pilipinas. Nalulungkot tayo doon sa nangyari, no? Dahil kawawa rin naman yung mag-ina. Sa ngayon, napatunayan naman na sa Canada nangyari yung switching o yung pagpapalit ng tag ng mga bagahe. Sa Canada nangyari to, may mga 6 na persons of interest na pinananagot ng pamahalaan ng Canada na maaaring sila ay sangkot dito sa nangyaring kalokohan na to. Pero paano nga ba nangyayari ang baggage tag switching? Ayon sa mga otoridad, i-check-in ng pasahero ang kanyang maleta. Pagkatapos matag ang baggage at maisumite sa airline counter, mawawala na ito sa paningin ng pasahero at papasok sa mga restricted area ng paliparan. Doon na raw nagkakaroon ng pagkakataon sa loob ng baggage handling system ang ilang tiwaling empleyado na kasabwat ng mga sindikato. Aalisin ang orihinal na bag tag mula sa maleta ng inosenteng pasahero at ililipat ito sa isa pang maleta na may lamang iligal na droga na ipapadala sa parehong flight o destinasyon. Samantala, ang tunay na maleta ng pasahero ay maaaring maiwan, malagyan ng panibagong tag o maiproseso bilang delayed o unclaimed baggage. Ang mas nakababahala, ang maletang may lamang kontrabando ay naglalakbay na habang nakapangalan sa inosenteng biyahero. At kapag na-recover o na-flag ng mga otoridad sa destinasyong bansa ang maleta ng droga, ang pangalan ng inosenteng pasahero ang lalabas na may-ari nito. Kaya sila ang inaaresto. Gaya na lang ng nangyari sa balikbayan mula Canada. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, may mga hakbang na maaaring gawin ng mga pasahero upang hindi mabiktima ng modus na baggage tag switching. Una-una, magandang taktika yun, magandang paraan upang maproteksyonan natin ang sarili natin, yung mga bumabiyahe, kuha na nila ng litrato sa cellphone nila, yung mismong bagahe nila. Malinaw dapat kung ano yung bagahe nila, anong kulay, anong modelo yan, at yung pag yan ay nilagyan na ng palatandaan. Pag nagpunta sila sa check-in counter, nilagyan ng palatandaan, kuhanan din nila ng litrato yan. Ano? Upang pag nagkaroon ng problema, kung sakali, pagdating sa kanilang pupuntahan, mapapatunayan nila kagad na meron silang litrato o picture ng kanilang bagahe na ipapakita pa yung mismong tag noon. Ano? At pati yung kanilang boarding pass, picturean din nila yan sa cellphone nila. At yung mga litrato na yan, kung ako sa kanila, ipadala nila yan sa mga kamag-anak nila at sa mga kaibigan nila upang marami silang mapagkukuwanan ng ebidensya kung sakaling magkaroon sila ng problema. Ebidensya na pabor sa kanila. Mas maganda, kunan din nila yung laman mismo, yung loob mismo ng bagahe nila, sa bahay pa lang nila, picture na nila yan, upang yan ay maging karagdagang ebidensya na pabor sa kanila na wala silang ipinapasok na counter. Picturean din nila mismong timbangan. Yan ay karagdagang pagpapalakas ng kanilang pruweba na ang kanilang bagahe ay walang itinatago o walang illegal na ipinapasok. Kung kaya na ating mga kababayan, maganda yung may tracking device ng moderno na yan at makikita rin nila sakaling maligaw yung kanilang bagahe, alam nila saan napunta. Hindi naman kadalasan nangyayari yan, subalit may mga pagkakataon na talagang mga bagahe ay naliligaw na isasampa sa maling eroplano or naiiwan kung saan sila pumunta. Maganda yung may tracking device. Ano? At kung yan ay na-involve nga doon sa switching, mapapatunayan kung nasaan talaga yung kanilang bagahe. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, kapag may kahina-hinalang pangyayari o kung dumating naman ang iyong maleta na may ibang tag, may sirang tag o biglang naritag bilang rush baggage, huwag itong baliwalain. Kuhanan agad ng litrato ang maleta, ang mga tag at ang kalagayan nito. Ipagbigay alam ito sa airline baggage desk at humingi ng nakasulat na ulat o dokumentasyon. Ang mga dokumentong ito ay maaaring maging mahalagang bahagi ng ebidensya
kung magkakaroon ng hindi inaasahang investigasyon sa hinaharap. Paalala rin ni Commissioner Nepomuceno huwag magdala ng anumang bagay o bagahe para sa ibang tao. Kahit ito ay regalo, pakiusap o tulong lamang sa kapwa biyahero. Kung hindi ikaw ang nag-empake o hindi mo alam ang nilalaman, huwag mo itong dadalhin. At paglapag sa destinasyon, siguraduhin ang kinuha mong maleta ay talagang iyo. Suriin ang baggage tag, kondisyon ng bagahe at kung may tracker, tingnan kung tumutugma ang lokasyon nito. Kung may kahina-hinalang napansin, agad itong ipaalam sa mga kinauukulan bago lumabas ng secured area ng paliparan. Dahil sa mga naiulit na yan, kahit na naniniwala tayo maganda na yung pakikipag-ugnayan natin at kooperasyon ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kagaya ng BOC, CAAP, DOTR mismo, no? Hihingi pa tayo na mas malakas na kooperasyon sa mga ahensya na to para hindi mangyari talaga to sa ating bansa. Ayon pa kay Commissioner Nepomuceno, mas sopistikado na ang mga modus ng sindikato ngayon. Hindi na sapat ang mag-ingat lang sa biyahe. Dapat protektado rin ang mga dokumento at impormasyon sa iyong bagahe. Sa malalaking paliparan, ang isang maliit na baggage tag ay maaaring magdulot ng malaking perwisyo. Napaka-importante nung baggage tag, no? Yung ebidensya na inilalagay sa check-in counter, inilalagay o dinidikit, sinasabit do sa ating mga maleta. Importante yan. Kahit yan talaga dapat idokumento nila, picture nila, ipadala sa mga kamag-anak nila at kaibigan, yung mismong litrato ng kanilang tag upang magkaroon sila ng proteksyon kung sakasakaling magkaroon ng problema at sila'y mapagbintangan na merong laman yung kanilang maleta, yung pala'y wala naman. Importante yan. Huwag nilang baliwalain ang luggage or baggage tag. Importante yan para sa kanilang proteksyon at huwag na lang yung magkaroon ng illegal drugs. Kung sakasakaling mawala yung kanilang bagahe or maligaw or madelay, meron silang reference kagad. Kaya paalala ni Commissioner Nepomuceno sa mga kababayan nating bumabiyahe, maging mapagmatyag, magdokumento at laging kumuha ng patunay sa bawat hakbang. Sa pag-iwas sa scam at smuggling, ang tamang kaalaman ang pinakamalakas nating sandata. Mas maganda talaga yung marami silang ebidensya, mga litrato, lahat yan, ano? Mas makakatulong yan na mapabilis yung investigasyon kung sakaling maipit sila sa ganitong pagkakataon. Pabor sa kanila talaga na mas marami silang litrato na magpapatunay na ang kanilang bagahe ay naiwan o yung bagaheng pinagbibintangan at nakitaan ng illegal na importasyon, kagaya ng illegal drugs. Yan ay makakatulong talaga sa kanila kung may mga ebidensya sila. Susunod,